Samahan niyo ako, si Iggy Romantiko, sa panibagong kwento ng puso na siguradong tatatak sa inyo. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Ang alaala mo'y nakakintal na sa aking puso at isipan. Hindi maglalaho kahit pa ilang taon ang lumipas. Mga masasayang sandali na naging bahagi ng ating pagsintang wagas. Mga bakas ng kahapon hanggang ngayon tinataglay at nananahan sa ating larawang kupas. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang isang kasaysayang aabangan po ninyo sa loob ng linggong ito. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula sa Concepcion, Marikina at siya'y nagpatago sa pangalang Alfredo. Salamat sa larawang kupas. Dear Mr. Romantiko, totoo nga bang kasabihang first love never dies? Kung bakit ko ito naitanong ay sa kadahilan ng hanggang ngayon ay nananatiling buhay ang aking pag-ibig sa nag-iisang babaeng minahal ko sa aking buhay. Sa katunayan, binata pa rin ako sa edad na 55. Hindi na ako muling nagmahal pagkatapos kong mapiko sa aking unang pag-ibig. Ganun pa man ay hindi naging malungkot ang buhay ko dahil nag-ampon ako at doon ko ibinuhos ang aking buong atensyon, panahon at pagmamahal. Tay, meron po akong good news sa inyo. Talaga? Opo, Ano yun? ito basahin niyo yung nakasulat sa dyaryo. Tingnan. Oh, listahan ito ng mga nakapasa sa CPA board exam. Narito ba pangalan mo? Basahin niyo po, Tay. Hanapin niyo. Nakita ko na. Oh, congratulations, anak. Oh, pinatsaya mo ako. Sa wakas, nagbunga rin ang pagod at sakripisyo ko sa'yo. Ipinagmamalaki kita, anak. Salamat po, Itay. Talaga pong sinikap makapasa sa board exam kasi po, kayo po ang inspirasyon ko. O, ano ngayon ang binabalak mo? Siyempre, maghahanap na po ako ng trabaho. At kung mayroong pagkakataon, gusto ko po sanang mag-abroad. Kasi mas maganda ang opportunity sa ibang bansa. Dito, ang hirap makakita ng stable job. Diba? Bakit hindi mo na lang ako tulungan sa ating maliit na negosyo? Total, CPA ka na ngayon. Oh, Oh, hindi marami ka ring alam sa marketing. tayo naman. Pati ba naman ako gagawin yung ice cream vendor? Magtutulok ako ng mabigat na kinakalimbang yung maliit na bell. At kung tawag naman sa inyo noon ay mamang sorbitero, pwede, ako naman tawag sa akin, aling sorbitera. Ay, ang baduy. Baduy Hindi ko naman sinabing magtitinda ka ng sorbetes. May ilan na akong tauhan na gumagawa noon. Tulungan mo lang ako mga siwa. At isa pa, huwag mong mamaliitin ang pagtitinda ng ice cream. Dahil iyan ang naging hanap buhay ko. Pinalaki kita at pinag-aral sa pamamagitan noon. Hindi ko naman po minamaliit yung pagtitinda ng sorbetes. Kaya lang, hindi naman talaga yun yung line of business na hilig ko. Pero, huwag kayo mag-alala, Tay. Tutulungan ko na lang kayo sa mga paperwork. O ano, Carlos?
Kumusta na yung ino-organize mong reunion? Okay na, Alfredo. Padigdagan na ang mga kontak ko. Marami rin pala sa mga dati nating classmate ang may account sa Facebook. Hindi mo ba nakita ang mga post ko? Madalang na kasi kung mag-online Kasi medyo busy ako ngayon. Huwag mo naman masyadong dibdibin ng trabaho. Mag-relax ka naman paminsan-minsan. Siya nga pala, may good news ako sa'yo. Friend ko na si Amanda sa Facebook. Siya pa nga nag-invite sa akin Talaga? Friend mo na siya? Kumusta na siya? Nabanggit ko lang ang pangalan ni Amanda. Biglang kumislap ang iyong mga mata. Oh, Don't tell me, in love ka na naman. wala naman kasing nagbabago, Carlos. Hanggang ngayon, si Amanda pa rin ang laman ng aking puso at isipan. Kapit kamay, tayong dalawa. Uuwi po ako ng Pilipinas next month. May aasikasuhin akong trabaho sa branch office namin doon. Ganun ba? Sasama na ako sa iyo. Ako rin, kuya. Gusto ko rin umuwi. Wala naman kayong gagawin doon Kaya dito na lang kayo. Naiinip na kasi ako rito Kaya gusto ko magbakasyon. At gusto ko rin makita yung mga kamag-anak natin doon. Siya nga naman, Kuya Bricks. Uuwi rin kami. Timing na timing dahil matatapos na next month ang kontrata ko. Kaya pwede na ako magbakasyon. Ganon. Para makapaglakwatsya ka ng gusto. Kuya? Hindi pwede. Ay, Ako na lang mag-isa uuwi. Maiwan kayo ni Mama rito. Baka hindi ko maasikaso mga gagawin ko dahil madadagdag lang kayo sa mga iintindihin ko. Ano bang palagay mo sa amin ni Dayan, mga bata? awa. Kaya na naming alagaan ang mga sarili namin. At isa pa, hindi naman ikaw ang siya magbabayad sa airplane ticket namin Kaya sa ayaw at sa gusto mo, uuwi kami next month. Mr. Romantico. Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, dati kong kasintahan si Amanda. At kahit matagal na kaming magkahiwalay, ay nananatiling sariwa ang aking pagmamahal sa kanya. Katulad ito ng isang puno na dinadaluyan ng agos ng tubig. Kaya kahit mahabang panahon na ang lumipas, buhay na buhay pa rin ang aking pag-ibig. Salamat sa larawan ko pa. Aba, ang dami ko na palang friend request. Matagal na kasi akong hindi nakakapag-Facebook Titignan ko kung sino ang mga ito. Teka, pamilyar ako sa mga pangalan ito Mga pangalan ng mga classmate ko nung high school. Teka, mukhang si Amanda ang isang ito I-accept ko ang kanyang friend request at titignan ko ang kanyang profile. Si Amanda nga itong nasa profile picture. Makalintal na ang kanyang apelyido. Kung gano'n, isang Pilipino rin pala ang napangasawa niya. Halos ganun pa rin ang itsura niya. Parang walang ipinagbago. Kumusta na kaya siya? Hindi pa rin kumukupas ang ganda niya. Kamukhang kamukha pa rin siya nitong litrato na nasa wallet ka. Naaalala pa rin kaya niya ako. Sayang na sayang talaga. Sana hindi ako naging duwag. This is sana kami ang nagkatuluyan. This is sana maligaya kami ngayon sa piling ng isa't isa. Ikaw ba'y ipanabuhat ng... Natuloy ba ang meeting niyo kahapon? Oo, bakit hindi ka sumama? Ang saya-saya nga namin Parang nang semi-reunion dahil halos kalahati ng buong klase natin naroon. Ganun ba? Ano naman ang napag-usapan niyo? Meron na bang date at venue ng reunion natin? Oo, next month At sa isang beach resort sa Tagaytay natin idadaos. Tentative pa lang yun. Pero baka next week, meron ng final decision. Ang bilis naman. Ganun lang ba kadali yun? Masyado kasi silang excited kaya gusto nilang maidaos ang reunion as soon as possible. Siya nga pala, nakachat ko na si Amanda. Oh. Uuwi raw siya ng Pilipinas
At dadalo siya sa ating reunion. Oh, Ay, hindi pa ba kayo nagkakausap? Hindi ka pa ba nagme-message sa kanya? oo, kinumusta ko na siya. At uuwi nga raw siya para dumalo sa ating reunion. Oh, ano ngayon ang nararamdaman mo na malapit na kayong magkita? Siya nga pala, nabanggitin ba niya sa'yo na byuda na siya? Talaga? Bigla ka naging excited, ha? At ang lupit ng ngiti mo, parang tumama sa loto. Teka nga muna, napapansin ko, blooming ka ngayon, ha? Oh, Siya man na bang dahilan kung bakit bigla kang pumogi? oh. Siya? Dati na kaya akong pogi, no? Yan nga lang, walang nakinabang sa kagwapuhan ko. Pero sana naman sa pagkakataong ito, magbago na ang takbo ng kapalaran ko. Ay, nakakapagod ang biyahe. May jet lag pa ako. O sige na, matulog ka na para makapagpahinga ka. Kayo, anong gagawin niyo? Magpapahinga lang kami sandali. At pagkatapos, mamamasyal kami ni Mama sa mall. Grabe kayo. Kararating lang natin, lakwatsa na agad ang nasa isip niyo. Siyempre! Excited lang kami dahil matagal kaming hindi nakauwi. Oy, bakit naman ako? Trabaho pa rin ang nasa isip ko. Abay, huwag mo kasing kami igaya sa iyo. May kanya-kanya tayong purpose sa ating pag-uwi. Siya nga naman, Kuya Bricks. Please, mind your own business. Oh, sige. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Pero kapag nakakita na ako ng mauupahang kondo, hindi na uubra ang pagiging lakwat sa dora nyo. Mr. Romantico. Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, Ang pagkulay umuwi si Amanda 1 linggo bago ganapin ang aming reunion. Kaya gano'n na lamang ang aking pananapik. Gusto kong hatakin ang kabayan ng orasan upang sa gano'n, mapabilis ang muling pagtatagpo ng aming mga mata. At sana nga, iisa pa rin ang tono ng tibok ng aming mga puso. salamat sa larawan ko pa. Itay, napapansin ko po, nitong mga nakaraang araw, para kayong laging balisa. Bakit po ba? Ha? Bakit hindi kayo mapakali? Meron po bang problema sa negosyo natin? No, walang problema, anak. Sa katunayan excited pa ka ako Saan naman kayo excited? Basta, saka ko na lang sasabihin. Huh? Kasi baka maudlot pa Alam ko na. Mm. Parang nahuhulaan ko na. Kung bakit kayo nakakaganyan. Oh, Nangangamoy pag-ibig. Pumapag-ibig kayo? Tumitibok-tibok na ang inyong puso? Ha? anak, kung sakasakali ba, hindi ka tututol? Tayo naman, bakit naman ako tututol sa inyo? Kaligayahan nyo yun. Basta, siguruhin nyo lang na hindi kayo masasaktan. Oh, Alfredo, bukas na reunion natin, ha? Okay ka lang ba? Kagabi pa nga ako hindi makatulog. Talaga? Oo, habang palapit ang ating reunion. Para namang tumatagal ang ikot ng orasan. Ang 1 minutong nakalipas, parang 1 oras ang aking pinaghihintay. Ganun talaga kapag masyadong excited. Nakakainip. Ang bawat segundo parang 1 minuto. At bawat minuto ay parang 1 oras. Oo nga Daig ko pang inahing manok na hindi mapaitlog. Nangitlog ng manok, Alfredo. Ang tanong ay kung mapipisa nga bang itlog?
Ano ka ba naman? Ilang oras na tayo rito pero hindi pa rin kayo nagkakausap ni Amanda. Nakita mo naman busy pa siya sa pakikipag-usap sa mga kaklase nating babae. Makihalubilo ko sa kanila. Mga kaklase naman natin sila kaya makipagkwentuhan ka sa kanila. Siyempre, usapang babaeng pinag-uusapan nila. Nakakahiya naman kung sasabat ako sa usapan nila. Ang sabihin mo, natatameme ka lang dahil hindi mo alam kung paano siyang kakausapin. Oh, ayun, tingnan mo. Ayun siya. Naglalakad ng mag-isa sa tabi ng beach. Pagkakataon mo na, lapitan mo na. Oo nga. Sige, dito ka muna grabe. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. At parang nangihinigan pa ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Yun. Nakatingin sa akin at nakangiti. Takot ko. Parang gusto kong matunaw. Amanda? Alfredo? Kumusta ka na? Mr. Romantico, kung ano raw ang ating pinakaiiwasan, ay siya namang nangyayari ng hindi natin inaasahan. At dahil huli na kami sa akto, ay hindi na namin magagawang magkaila. Subalit, ano bang dapat namin ikatakot? Gayong malaya na kaming sundi ng tibok ng aming mga puso. At nakahanda na kaming ipaglaban ang aming pagmamahalan. At hindi namin alintana kahit ano pang hadlang ang aming makakasalubong. Dayan, siya si Alfredo. Ang dati kong kasintahan ng high school. Nagkita kami sa aming reunion. At muling nanumbalik ang dati naming damdamin para sa isa't isa. Anak, huwag kayo naman sana magagalit sa amin. Sana maunawaan mo kami. Mama, wala namang problema sa akin eh. Pero sana naman, hindi niya na to inilihim para naman hindi ako nabibigla. Wala kaming balak na ilihim sa inyo ang aming relasyon. Naghihintay lang kami ng magandang timing. Pero sa kasamang palad ko sa among natuklasan. At isa pa, hindi ko alam kasi kung paano ko itong sasabihin sa inyo ng kuya mo. At ngayong alam mo na, gusto ko rin malaman mong wala kang dapat ikabahala. Dahil seryoso ako kay Amanda. At hindi ko siya lulukuhin. Kung talagang nagmamahalan kayo at masaya kayo sa piling ng isa't isa, sino ba naman po ako para tumutol? Anak, salamat. Salamat na unawaan mo ako. Pero, paano po si Kuya Briggs? Siguradong hindi siya papayag kapag nalaman niya ito. O paano? Bababa na ako. Baka gusto mo nang pumasok sa bahay. No. Some other time na lang. Babalik pa ako sa opisina eh. Gabi na. Magpahinga ka naman. Marami pa kasi akong rush na trabaho. Baka nga ma-extend ang pag-stay ko rito sa Pilipinas eh. Anyway, bukod sa trabaho, meron pang isang importanteng dahilan kung bakit kailangan ko pang mag-stay. Ano naman yun? Siyempre, ikaw. Kaya nga, mas inspired ako magtrabaho eh. Kaya sana naman. Oops. Mag-uumpisa ka na naman ha. Ang kulit mo talaga. Eh kung sinasagot mo na ba ako, eh di hindi na kita kukulitin. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Teka sandali. Wala ba akong good night kiss? Anong kiss? Ikis-kiss mo na lang yung labi mo dyan sa manibela ng iyong kotse.
Nakita ko nang bumaba ka sa kotse. Ay, si Bricks po yun, Tay. Hinatid po niya ako galing trabaho. Office mate mo? Siya po ang boss ko. Talaga? Opo. Boss mo tapos inihatid ka pa rito. Naliligaw kasi siya sa akin. Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi sa inyo. Nasa hustong gulang ka na, anak. At may tiwala ako sa'yo. Pero sana, maging maingat ka, ha? Kilalanin mo siyang mabuti. Alam ko naman po yun. Pero mukha naman po siyang matino, masipag, at saka responsable. Matalino ka, Maylin, anak. Kaya kung sakaling magmamahal ka, huwag lang puso ang pairalin mo. Gamitin mo rin ang iyong isip. Mr. Romántico. Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, sa loob ng mahabang panahon, ay hindi ko na mapilang kung ilang beses ako nagpalit ng pitaka. Subalit kahit minsan, ay hindi nawalay sa aking wallet ang iniingatan kong larawang kupas. Kaya naman laging laman ng aking bulsa ang mga alaalang naipon sa aking puso at gunita. Pwede ko ba uling makita ang ating larawang kupas? Sandali. Kukunin ko dito sa wallet ko. Oh, eto. Tingnan mo. Ang ganda pa rin ang larawang ito. Meron ka pa bang ibang kopya nito? O bakit gusto mo? Nasa akin pa yung negative niyan. Pwede pa akong magpa-develop ng panibago. Pwede pa ba yun? Ang alam ko kasi, phase out na yun eh. Dahil digital picture na uso ngayon. Pero pwede pa naman ito pa-scan at ipa-print. Mas maganda pa. Mas memorable pa rin ang original. Kahit kupas na. Pero kung gusto mo, edi pa-scan natin at ipa-print yung original. Sa akin yung duplicate. Kahit yung duplicate na lang sa akin. Huwag na. Itong original lang sa'yo. Oo. Ikaw naman ang magtago at mag-ingat ang ating larawang kupas. Pero sana, ingatan mo ha. Dahil mahal na mahal ko ang larawang kupas na ito. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kapit kamay, tayong dalawa. Magdadalawang buwan na ako nang liligaw sa iyo. Kailan mo ba ako sasagutin? Yun na nga eh. Halos 2 buwan pa lang tayong magkakilala. Hindi pa sapat ang panahong yun para ipagkatiwala ko sa iyong pag-ibig ko. Eh wala naman yan sa haba ng pagkakilala eh. Kundi sa quality time. Halos magkasama tayo araw-araw. Marami na tayo na pag-usapan. Ano pa ba mga bagay na dapat nating malaman sa isa't isa? Ayoko pa nga. Bakit ang kulit mo? Maylin, hindi ako manhid. Ramdam ko, gusto mo rin ako. Okay, sige. Aaminin ko. Gusto kita kasi masipag ka, responsable, walang bisyo, at may pangarap sa buhay. You are my ideal man. Ayun naman pala eh. Ano ngayon ang problema? Huwag ka na kasi magpakipo. Basta, kung talagang mahal mo ako, willing kang maghintay. Gusto ko na mag-settle down dito sa Pinas. What do you mean, Ma? Ibebenta ko ang lahat ng properties ko sa States. Dito na ako maninirahan. Dahil po ba kay Tito Alfredo? Ganun na nga. Ma, it's a very crucial decision. Pinag-isipan niyo po bang mabuti? Nasa huling yugto na ako ng buhay ko. Kaya gusto kong maging makabuluhan ang huling bahagi ng aking buhay. Eh sana naman, maunawaan mo ako, anak. Well, it's your life, Ma. And I will not intervene. Meron kayong
kalayaan at karapatang gawin ang bagay na makapagpapasaya sa inyo. At isa pa, kinoconsider ko na rin po ang bagay na yun. Gusto ko na rin pong dito na magstay for good. Total, may sapat na rin namang halaga ako na ipon para mag-umpisa ng maliit na negosyo. Aba, di ayos. Kung gusto mo, magsosyo tayo sa negosyo. Pero, paano si Kuya Bricks? Naku, sigurado, hindi siya papayag. Kung susuportahan mo ako, wala na siya magagawa pa. Mr. Romántico. Kapit kamay, tayong dalawa. Nakangiti at kapwa masaya. Mr. Romantico, At ang batid namin ni Amanda na ang panganay niyang anak ang pinakamalaking sagabal sa aming pagmamahalan. Subalit, nakahanda na kaming harapin ang lahat ng balakid sa landas ng pag-ibig na aming tinatahak. bumabalik ang ligayang iba. Oh, Carlos, ang hirap ng ganito. Para kaming mga kriminal na laging nagtatago sa pulis. Bakit, Alfredo? Kailan pa naging krimen ang umibig ng wakas sa taong iyong itinatangi? Kaya wala kang dapat ikatakot. Hindi ako natatakot. Ayoko lang ma-violate ang karapatan ng kanyang anak. Oo, may karapatan siyang malaman kung anong totoo. Karapatan din niya ang tumutol. Pero wala siyang karapatang igiit ang gusto niya dahil buhay niyo yan. Kayo ang dapat na masunod. Pero ano nga ang gagawin ko kapag nakilam siya? Alfredo, matatanda na kayo. Kaya hindi niyo na dapat problemahin ang inyong mga anak. Wala na silang magagawa dahil kayo pa rin ni Amanda ang siyang masusunod. Tama ka. Hindi ko na talaga hayaang muli pang mawala sa akin si Amanda. Ayoko nang ulitin pa ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Ano, ma? Ibibenta niyo mga property niyo sa States? Bakit? Ano ba ang binabalak niyo? Ayoko na sa States. Dito na lang ako sa Pilipinas. Magtatayo na lang ako ng negosyo dito. Stable na lagay natin doon sa States. Wala tayong kasiguruhan dito sa Pilipinas. Diskarte lang yan, anak. Bah, kahit naman paano, may alam ako sa pagmamanage ng isang negosyo. Siya nga naman, Kuya. Magtayo na lang tayo dito ng family business. Sa tingin ko naman, magiging stable din ang kalagayan natin dito. Hindi pwede. Ayoko rito sa Pilipinas. Pansamantala lang ang trabaho ko rito. Naroon pa rin sa States ang kabuhayan ko. Kaya doon ko pa rin gustong magstay. Okay. Fine. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo. Pwede, sige. Doon ka sa States. At dito naman kami ni Mama sa Pilipinas. Sa isang lawang kupas, may Ang saya-saya talaga namin dito sa Larawang Kupas. Siguro, kung kaming dalawa nagkatuluyan, siya sana ngayon ang ama ng aking mga anak. At marahil, baka meron na rin kami mga apo. Kung sa bagay, muli naman kami pinagtagpo ng tadhana. Pero hindi na namin matutupad ang mga dati naming pangarap. Bo, ang ganda. Patingin nga. Hey! Bakit bigla mong kinuha ang hawak kong picture? Akin na nga yan! Tingnan ko lang. Uy, mukhang antique na itong picture na ito ah. Kayo ba ito, ma? Ang bata niyo pa rito ah. Teka, sino itong kasama niyo? Si daddy ba ito? Ba't hindi niya kamukha? Hindi yan ang papa mo. Siya si Alfredo. Ah. Ang dati kong kaklase at kasintahan ko nung high school. High school? Oo. Teka. Di ba nagkaroon kayo ng reunion a week after natin dumating dito? Siguro nagkita uli kayo, no? Oo. Nakita nga uli kami. Talaga? Don't tell me na nagkabalikan kayo. Ma, siya ba? Ha? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw nyo nang bumalik pa sa States? Oo. Tama ka.
Nagkabalikan nga kami. Wala naman sigurong masama dahil binata pa siya. Byuda naman ako. Ibang klase rin naman kayo, Mama. Kung kailan kayo tumanda, saka naman kayo naging haliparot. Bricks! Hindi. Hindi ako makapapayag. Huwag! Huwag mo panitin ang picture namin! Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, sa isang iglap ay nagkagutay-gutay ang larawang kupas na siyang saksi at katibayan ng pinakamasayang kabanata ng aking buhay. Oo, maaring maglaho ang isang remembrance, subalit hindi ang mga alaalang naroroon. Mananatili yung buhay at mananalaytay sa bawat himaymay ng aking diwa hanggang sa dulo ng aking huling hininga. Ikaw ba'y banat? Sige, Ma. Isa-isa niyong pulutin ang mga piraso ng gutay-gutay niyong picture. Walang iya ka, Bricks! Bakit mo pinulit ang picture namin? Ma, wala kayong kahiya-hiya. Kung kailan kayo tumanda, saka naman niyo ipinakita ang inyong kaharutan. Bakit? Wala na bang karapatang umibig at magmahalang sa katulad ko? Hindi pag-ibig yan, kung hindi isang kahangalan. Ano ba pinakain sa inyo ng oportunistang yun? At gayon na lang ang pagkahumaling niyo sa kanya. Hindi siya oportunista! Huwag mo siya huhusgahan! Dahil hindi mo naman siya kilala! Ayun na nga eh. Hindi ko siya kilala. Kaya wala akong tiwala sa hudas na yun. Sigurado ako, Ma, pera lang yun, gusto nyon. Yung hinahabol niya sa inyo. At malamang siya ang nagsulsul sa inyo na ibenta mga ari-arian nyo sa States. Dahil gusto niya kayong hut-hutan. Buhay ko ito, kaya huwag mo na akong pakimasukan! At kahit ano ba sabihin mo, hindi na magbabago pang isip ko! Ma, anong ginagawa ninyo? Nakikita mo na ngayon, nagtatalong ka pa. Punit-punit na po kasi yung picture niyan. Hindi niyo na uli maibabalik sa dati. Lalo na kung may kulang na isang piraso dyan. Tulungan mo na lang kaya ako mag-isip kung paano ito muling mabubuo. Pwede ba pagdikit-dikitin sa pamamagitan ng scotch tape? Ma, mas maganda po kung idikit nyo na lang po sa bond paper. Yun bang para lang po kayo nagsasolve ng jigsaw puzzle? At kapag nabuo nyo na, ipalaminate nyo. Tama. Oo nga, no? Sige. Yun ang gagawin ko. Wala po ba kayong bagong picture ni Tito Alfredo? Meron. Ang dami namin selfie doon sa cellphone ko. O bakit hindi na lang yun ipaprint nyo? At least, bago at updated. Pwede naman. Pero mas memorable pa rin ito. Ang tagal kayang iningatan to ni Alfredo. Pagkatapos, hindi ko nagawang pangalagaan. Para rin pong pag-ibig ninyong dalawa na minsang nasira pero muli po ninyong binubuo. Ganun na nga. Kaya gagawin namin ang lahat para muling manumbalik ang dating init ng aming pag-ibig. Kapit kamay, tayong dalawa. Ikaw pala ang unang nakaalam eh. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Teka nga, ano bang problema? Buhay ni Mama yun. Kaya huwag ka na makialam. Hayaan mo na lang siya kung saan siya maligaya. Lolokohin lang siya ng oportunistang yun. Sa edad ba naman ni Mama, meron pang matinong lalaking siseryoso sa kanya? Para mo na rin sinabi na, sira ulo lang ang tunay na magmamahal kay Mama. Kuyang sa Mama naman talaga. Basta, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi na magbabago pa ang impression ko sa kanya. Diane, believe me, he's a gold digger. Kaya gugulpin kong hudas na yon kapag nagkita kami. Mr. Romantico. Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, Kulay na ang pagtutuloy break sa relasyon namin ni Amanda kalala.
ang pinakamalaking balakid na susubok sa katatagan ng aming pagmamahalan. Subalit hindi kami magpapadaig at magpapagapi dahil mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng aming tapat at wagas na pag-ibig. Ang tiyaga mo naman, punit-punit na nga, pinagtagpi-tagpi mo pa rin para muling mabuo. Tapos, pinalaminate mo pa. Kasi alam ko, napaka-sentimental sa'yo ng picture na ito. Ang tagal mong inalagaan pero hindi ko naingatan. Sorry, Alfredo, ha? Kupas lang nga itong larawan natin pagkatapos ang sagwanan ng itsura. Okay lang yun. Wala ka namang kasalanan eh. Don't worry. Pwede naman tayong magpa-picture ng panibago. Tapos, damihan natin ang kopya. Para kung puniti uli ng anak mo, meron na tayo reserba. Parang kasi ayoko na umuwi sa bahay. Pwede ba, Alfredo? Sama mo na lang ako sa inyo? Niyayaya mo na naman ba ako magtana? O bakit? Tatanggihan mo na naman ba ako? Hindi mo ako ipaglalabang muli? Damdamin sa ating lumang litrato. Amanda, gusto kong ipakilala sa iyo ang aking magandang anak, si Mylene. Kumusta po kayo, Tita Amanda? Mabuti naman. Ikinagagalak kitang makilala. Ako din po, Tita. At least, na-meet ko na ang future stepmother ko. Salamat anak. At boto ka kay Amanda. Boto naman po ako kahit sinong babae na alam kong makapagpapasaya sa inyo, Itay. You are a good father and you deserved to be happy. Oh, I can see that you're a good daughter. Hindi naman katakataka dahil merong pagmamanahan. How I wish na sana'y ano po, Tita Amanda? Sana pareho din ang pananaw niyo ng panganay kong anak. Tita, may sinasabi po ba kayo? Juan, ang sabi ko, mapalad ako dahil kasing bait mo ang aking magiging stepdaughter. Mabuti naman na ipakilala mo na si Amanda sa anak mo. Masaya nga ako dahil magkasundo sila. Ikaw, kailan ka naman ipakikilala ni Amanda sa mga anak niya? Nagkita na kami ng bunso niya. At wala naman akong problema sa kanya. Good. Pero yung panganay, yun ang nagpapasakit ng ulo ko eh. Pakasalan mo na si Amanda. At huwag mo nang ipaalam sa panganay niyang anak. Oo naman. Niyayaya nga akong magsama na kami eh. Pero hindi ako pumayag. Kasi gusto ko maging maayos muna ang lahat. Siguro, nagdududa yung anak niya sa katapatan mo. Kaya may naisip akong paraan para mawalan kanyang pag-aalinlangan. Ano yun? Gumawa muna kayo ng prenuptial agreement bilang pagpapatunay na hindi ang kayamanan ni Amanda ang habol mo. Pumasok na rin sa isip ko yan, Carlos. Kaya yun talaga ang gagawin ko. Mr. Romántico. Kapit kamay, tayong dalawa. Sa romantiko, walang naging problema kay Mylene na anak ko na tanggapin ang mahal kong si Amanda. Ang malaking balakid lamang ay ang anak niyang si Briggs na tutol sa aming pagmamahalan na ang tingin niya, kayamanan lang ni Amanda ang habol ko. Bumabalik ang ligayang iba. Dan, Oh, kuya. alam mo ba kung saan nakatira yung kinahuhumalingan ni Mama? Bakit? Makikialam ka ba? Hindi pakikialaman tawag doon, kundi pagmamalasakit. Gusto ko lang iiwas si Mama sa kapahamakan. Bakit mo naman nasabi yan? Pati ba naman ikaw? Nabola na rin ang oportunistang yun? Hindi mo ba nakikita ang kanyang masamang motibo? Kuya, hindi ka Diyos para malaman ang iniisip at motibo ng isang tao. Diane, come on! It's quite clear. Use your common sense.
Sinong lalaking siseryoso sa isang matandang biyudang katulad ni Mama? Meron silang nakaraan. At malaki ang possibility na manumbalik ang dati nilang pagmamahalan regardless of their age. That was a long time ago. It's over. And it won't be ever the same again. You don't understand because you're not in her shoes. So please, leave Mama alone. Do not interfere because you have no right to ruin our mother's happiness. Tay, kailan po ba kayo magpapakasal ni Tita Amanda? May plano talaga kaming magpakasal. Pero kailan nga po yun? Kung makapagtanong ka, parang mas excited ka pa kaysa sa akin. Siyempre naman. Kasi po lumaki ako na walang kinagis ng ina. Kaya ito na po yung pagkakataon ko. Don't worry, anak. May konti lang kaming problemang dapat ayusin. At kapag naayos na yun, tuloy-tuloy na ang aming kasal. Oh, bakit? Mukhang wala ka yata sa kondisyon, Bricks. May problema ba? Don't tell me, nag-away na naman kayo ng mama mo. Sinabi mo pa. Ang tigas kasi ng ulo niya. Ayaw makinig sa akin. Pabayaan mo na lang kasi siya. She's old enough to take care of herself. Yun na nga eh. Matanda na siya kaya madaling lokohin at utuin. Huhut-hutan lang siya ng lukulukong yun. Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Baka naman nai-insecure ka lang dahil may boyfriend na siya. Pero ikaw, single ka pa rin. Don't worry. Malapit ka na magkaroon ng girlfriend. Talaga? Malapit mo na akong sagutin? Kulit mo kasi. Kaya malapit na akong bumigay. Kailan naman yung malapit na? Baka naman pwedeng ngayon na lang. Sige na. Please. Sagutin mo na ako ngayon. Kulit talaga? Oo na, sige na. Sige na, oo. Talaga? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Ay, ang kulit. Oo nga eh. You made me so happy today. Ang saya-saya ko. Talaga? Para akong nasa Cloud9. Pwede pa kitang yakapin at halikan. Wait, teka muna. Teka. Ang dami kang tao dito. So, wait lang ha, pupunta lang ako sa CR. Teka, sasamahan na kita. Hindi, ano ka ba? Ang kulit mo talaga. Diyan ka na muna. Ay, pinasaya mo ako ng gusto. Nawalan bigla sakit ng ulo ko kay Mama. Teka. Parang si Mama yung naglalakad sa labas ah. Oo. Siya nga yun. At may kasama siyang lalaki. Marahil, yun ang lalaki niyang mukhang pera. Oo nga, siya nga. Siya yung nakita ko sa picture na pinunit ko. Oh, naku, mukhang dito pa yata sila pupunta. O yun, pumasok na sila ng pinto. What a coincidence, ha? Yari ka sa akin ngayon, Judas ka. Sa wakas, nagkita rin tayong hayop ka. Bricks! Ha? Siya ba, Mama? Siya ba ang lalaki ninyong mapagsamantala? Kapit kamay, tayong dalawa. Sa romantiko, nagkita kami ni Bricks sa kaura-urahang pagkakataon. At batid kong hindi yun magiging maganda. Lalo pat hindi ko rin yun inaasahan. Ganun pa man, sa kabila ng aking pagkabigla ay hindi ako natinag. Dahil hindi ako natatakot harapin at banggain ang malaking batong nakaharang sa aking dinadaanan. O ano? Bakit natigilan ka? Bricks! Ha? Nagulat ka? Magsalita ka! Bricks! Anak, minahon ka! Hindi kayo ang kinakausap ko, kaya huwag kayo sasabat.
Huwag mo sigutin ang pabalang ang nanay mo. Matuto kang rumispeto. Uy, ang galing mo talaga umarte. Kunwari ka pang ipinagtatanggol mo si Mama, gayong malinaw pa sa sikat ng araw ang iyong makasariling motibo. Alam ko, pera lang ang habol mo kay Mama. Nagkakamali ka. Malinis ang intensyon ko sa kanya. Sa katunayan, gusto talaga kitang kausapin. Ha? Dahil pakakasalan ko na si Amanda. Ah, ganun. Eh di tama nga ang hinala ko. Gusto mong pakasalan si Mama para magkaroon ka ng kaparte sa mga ari-arian niya. Oportunista ka talaga. Pwede ba, Briggs? Huwag kang mag-iskandalo rito. Hindi ako, kundi kayo. Dahil ang ginagawa niyong dalawa, malaking iskandalo. Isika lang, Briggs. Pag-usapan natin ito ng maayos. Nakikita mo ba itong kamao ko? Ha? O ito, kausapin mo. Ha? Anong nangyayat? Maylin! Itay? Tatay mo siya? Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Itay? Itay, ayoko na pong pakasalan yung babaeng yun. Bakit? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Siya wala, pero ang anak niya meron. Hindi ko siya mapapatawad sa kalapastangan ang ginawa niya sa inyo. Salamat na lang nakita ko agad yung tunay niyang ugali. Anak, hindi kita masisisi kung iyan ang nararamdaman mo. Pero wag mo naman akong idamay sa kasalanan ng ibang tao. Wala na po akong magagawa, Itay. Ganun talaga. Madadamay talaga kayo sa katarantaduhan ng siraulo na iyon. Ipaubayan mo na lamang sa aming dalawa ni Amanda ang gulong ito. Huwag kang mag-alala dahil aayusin namin ito. Grabe na talaga si Kuya. Para siya walang pinag-aralan. Pero huwag niyo siyang alalahanin, Ma. Ako nang bahala. Sa akin niyo na lang ipaubaya ang plano natin. Anong ibig mong sabihin? Bigyan niyo na lang ako ng special power of attorney. Ako na pong bahalang mag-asikaso ng mga properties niyo sa States. Ituloy po natin ang plano natin. Pero baka lalong magalit si Briggs. Ayoko naman pati ikaw madamay sa amin si Galot. Wala na po akong pakialam sa kanya. Ang importante, magkasama po tayo. Bahala na si Kuya sa buhay niya. Ayoko ng ganito, anak. Tatatlo na nga lang tayo. Pagkatapos, hindi pa tayo magkasundo-sundo. Wala naman sa atin ang diferensya, May. Niya, siya ang dapat na makisama sa atin. Hindi tayo ang dapat na makisama sa kanya. My God, napakahabang panahon. Pinaghibitan tayo ni Daddy para tayo mga ibon nakakulong sa hawla. At ngayon nakalaya na tayo. Huwag na po nating hayaang muli pa tayo mabilanggo. Mr. Romantico. Kapit kamay, tayong dalawa. Mr. Romantico, hindi ko sukat akalaing ganito kalaking gulo ang magiging bunga ng relasyon namin ni Amanda. Batid ko namang lahat ng bagay na ating nakakamtan ay mayroong kapalit at malaki ang naging kabayaran ng kaligayahang aming inaasam. Maylin, please. Makipagkita ka sa akin at pag-usapan natin ito ng maayos. No! Ayoko nang makipag-usap sa isang ipokritong tulad mo. Pinaniwala mo ako mabait ka, mahinahon. Yung pala malupit ka. Wala kang galang at respeto sa kapwa mo. Aaminin ko, nagkamali ako. Nagpadala ako sa bugso ng aking damdamin. Pero nagawa ko lang naman yun dahil gusto kong protektahan si Mama. Bakit? Inalipusta ba ng tatay ko mama mo? Hindi naman ah. Alam mo ba dahil sa ginawa mo? Parang ako na rin yung sinuntok mo. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Kaya nga, I'm very sorry. Please naman, patawarin mo na ako. Maylin, I love you. And I don't want to lose you. Go to hell. Go to hell, Briggs. Isa kang demonyo. Kaya dapat bumalik ka na sa impyerno. Briggs, anak, tama na yan. Dami mo
nang nainom. Ma, huwag niyo na akong pakialaman. Simula ngayon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Ito naman ang gusto niyo, di ba? Kaya sige, bahala na kayo kung gusto niyo sumama sa lalaki niyo. Wala na akong pakialam. I'm sorry, anak. Hindi ko rin naman hinangad na madamay kayo ni Maylin sa problema namin ni Alfredo. Pero may kasalanan ka rin naman eh. Kaya nga, hayaan niyo na lang ako magdusa dahil sa kagaguhan ko. At kayo naman, sige, malaya na kayo magpakaligaya. Hanggat gusto niyo, hindi ko kayo pakikialaman. Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan ka namin. Gagawa kami ng paraan ni Alfredo para magkaayos kayo ni Maylin. Huwag na, ma. Huwag na kayong makialam. Umalis na kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kailangan. Rex, anak! Hindi niyo ba ako narinig? At sabi ko, iwan niyo na ako. Leave me alone! Maylin, nakikiusap ako sa iyo. Please, patawarin mo na si Briggs. Siya nga naman, anak. Ayusin na natin ang sigalot na ito. Nakikiusap din po ako sa inyo. Buhay ko po ito. Huwag niyo na po akong didigtahan. Sige. Bahala ka. Hindi ka namin pipilitin. Pero sana naman, huwag mo kaming pigilan. Mahal namin ang isa't isa. At magpapakasal na kami. Ayoko! Hindi ako makapapayag. Kahit lumuhod ako sa iyong harapan. Itay. Ako rin, Maylin. Luluhod din ako. Ayan. Nakaluhod na kaming pareho. Hindi mo pa rin ba kami mapagbibigyan? Hindi naman ako Diyos. Kaya huwag niyo akong luhuran. Tumayo na po kayo. Hindi kami tatayo. Hanggat hindi mo binibigyan ng basbas ang gusto namin gawin. Maylin, huwag mo naman sana ipagkait sa amin ang aming kaligayahan. Okay. Sige po. Hindi na ako hahadlang. Payag na po ako. Oh, Maylin. Ay, naku. Salamat, anak. Maraming salamat. Pinasaya mo ako, Maylin. Pero mas malulubos ang aking kaligayahan kung mapapatawad mo ang aking anak. Alam ko, anak. Mahal mo si Briggs. Kaya huwag mo nang parusahan ang iyong sarili. Tama na po, Itay. Pagbigyan ko na kayo. Huwag niyo nang hilingin ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Mr. Romantico. Kapit kamay, tayong dalawa. Nakahinga ko ng maluwag, Mr. Romantico. Dahil natanggal ang para sa aking lalamunan. Subalit, hindi ko pa rin magawang magdiwang. Dahil nakikita kong nagdurusa ang aking anak. Dahil tinitikis niya ang kanyang nasasakal na damdamin. Hindi mo wala sa isip ko si Briggs. Miss na miss ko na siya. Pero hindi. Hindi ako dapat magpadala sa damdamin ko. Dahil ako rin ang masasaktan bahalang araw. Maylin? Anak? Palalim na ang kape. Tulog ka na. Hindi pa po ako inaantok, Itay. Sino bang iniisip mo? Si Briggs? Oo po. Naiinis ako sa sarili ko. Hindi ko siya magawang kalimutan. Anak, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lahat ng tao nagkakamali. At lahat tayo ay may karapatang mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Patawarin mo na si Briggs. Kung ako nga na mismong sinaktan niya, nagawa ko siyang patawaran.
Bakit hindi mo magawa? Hindi ko rin naman gusto ito. Pero, nahihirapan ako na muli siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Bakit ganun? Ibig bang sabihin nun, maramot ako? Ano? Hindi, Maylin. Sa katunayan, mabait kang anak. Labis ka lang nasaktan dahil nabigo ka sa taong iyong minamahal. Pero gaya lang nasabi ko, walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Kaya palayain mo na ang sarili mo mula sa tanikala ng pride at galit. Hindi lang si Briggs ang tinitikis mo, kundi ang sarili mo. Buksan mo na ang pintuan ng iyong pusong nasasakal at hindi makatibok. Tama po kayo, Tay. Ako mismo ang gumawa ng sarili kong bilangguan. Kaya, palalayain ko na ang sarili ko. Nakailang girlfriend na rin ako. Pero ngayon lang ako nagmahal ng ganito. At ngayong wala na si Maylin. Wala na rin saysay ang buhay ko. Tama na yan. Maylin? Salamat, Maylin. Maylin, nagbalik ka. Sandali. Huwag mo akong nakakapihin masyado. Mahigpit. Hindi ako makahinga. Pasensya ka lang. Masyado lang akong nalabik sa'yo. I'm sorry. I'm so sorry. Patawarin mo na ako sa nagawa ko sa tatay mo. Oo na. Pinatatawad na kita. Tigilan mo na yung pag-inom mo. Maylin, mahal na mahal kita. I love you so much. I love you too. Mahal na mahal din kita. Ito, kunin mo. Ano ibig sabihin dito? Bakit mo sinusuli sa akin itong larawan natin? Sa'yo naman talaga yan, di ba? Pasensya na. Buong-buo yan ay binigay mo sa akin. Pero ngayon, halos gutay-gutay na. Pero bakit nga? Bakit mo sinusuli sa akin? Ano gusto mo palabasin? Kasi ayoko na, Alfredo. Maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Ano problema? Joke. Kung naman, hindi ko na mabiro. Oh, Gusto ko isoli sa itong picture. Dahil meron akong bago. Eto, tingnan mo. wedding picture natin ito, ha? Nakalaminate pa. Para hindi na mapunit. At hindi na kumupas. Alam mo, Amanda, lahat ng bagay ay maluluma at kukupas. Pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Mananatili yon habang ako'y nabubuhay. Ako rin, Alfredo. At tutuparin ko ang ating sumpaan sa harap ng altar. Ikaw lang ang aking mamahalin. Till death do us part. Oo naman. At sana, magsama pa tayo ng matagal. Iingatan kita at aalagaan. Nangihigit dito sa ating larawang kupas. Kapit kamay, tayong dalawa.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagkasundo at nagkabalikan sila Maylene at Briggs. Itinakda namin ni Amanda ang aming kasal, subalit hindi pumayag ang aming mga anak na mauna kami sa kanila. Kaya sabay na lang kami at naging double wedding. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantico. Maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Alfredo. Maraming salamat sa kasaysayang ipinadala mo, Alfredo. May katwiran ka dahil may mga pagkakataon na nakakatotoo. Ang kasabihang first love never dies, at yan nga ang naramdaman mo dahil sa matagal na panahon ay iningatan mo ang damdamin para sa isang babaeng tunay mong minamahal hanggang sa nagbilang ka ng taon, nagkaedad na 55 ay hindi ka na muling nagmahal dahil inilaan mo lang ang pagmamahal mo para sa kanya. Kami ay nalulugod na nagkabalikan naman sina Maylene at Briggs, at siyempre ito ay magdudulot ng kasiyahan para sa isang katulad mo. Kung kaya't itinakda na rin ninyo ni Amanda ang inyong kasal, kaya magkakaroon ng double wedding. Sinong mag-aakala na pagkaraan ng maraming taon ay isang napakagandang wakas ang nangyari at naganap sa kasaysayan ng iyong pag-ibig. Alfredo, ang gumanap sa iyo ay si Bobby Cruz, nakasama sina Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquita Moore, Rosana Villegas, Soundman Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Luz Fernandez. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.